Imagine this, isang umaga, nagising ka at nagbukas ng balita. Ang headline, China, idineklara ang giyera laban sa Pilipinas. Nagkakagulo na ang lahat. Ang mga tao nagpapanik, naghahakot ng bigas at delata sa grocery, nagkakaroon ng rush sa gas stations, at ang mga tito mo sa Facebook nagsasabi ng, kalma lang, may 7,000 isla tayo, hindi nila tayo mauubos. Pero teka, ano nga ba ang mangyayari kung totoong mangyari ito? Pero bago natin sagutin, yan, may mas matinding tanong muna ako sa'yo. Kung bibigyan kita ng 2 pagpipilian, kakain ka ba ng isang ipis o lalaban ka sa giyera? Isipin mong mabuti. Dahil ang ipis, wala pang pinapatay na tao. Pero ang giyera, alam na natin ang sagot. Ano ang unang mangyayari kung magdeklara ng giyera ang China? Kung sakaling sabihin ng China na, simula ngayon, ang Pilipinas ay pag-aari na namin. Hindi ito agad magiging isang malaking laban na parang sa pelikula. May ilang pangunahing senaryo na maaaring mangyari. Unang diplomatic crisis. Bago pa sumabog ang missiles at lumipad ang fighter jets, siguradong magkakaroon muna ng matinding negosasyon at diplomatikong usapan. Ang Pilipinas ay may kasunduan sa maraming bansa, lalo na sa Estados Unidos. Kaya hindi agad ito magiging isang one-on-one na laban. Tiyak na magkakaroon ng matinding pag-uusap sa United Nations, ASEAN, at iba pang pandaigdigang organisasyon. Second, military standoff. Kung hindi gumana ang diplomatikong usapan, dito na papasok ang military standoff. Magkakaroon ng tensyon sa mga base militar natin, lalo na sa West Philippine Sea. Posibleng may maganap na naval blockades, aerial confrontations, at cyber attacks bago pa man magkaroon ng aktwal na labanan sa lupa. Tatlo, possible first targets ng China. Kung tuluyang sumiklab ang giyera, ang unang babanatan ng China ay ang ating military bases, communication hubs at energy sources. Malamang na targetin nila ang mga lugar tulad ng Subic Bay, Clark Air Base at iba pang strategic locations. Maaari rin nilang atakihin ang ating internet infrastructure para mahirapan tayong makipag-ugnayan sa ibang bansa. Kaya ba nating lumaban? Huwag natin lokohin ang sarili natin. Ang China ay may isa sa pinakamalalakas na sandatahan sa buong mundo, habang ang Pilipinas ay may limitadong military resources. Pero hindi ibig sabihin na wala tayong laban. Unang allied forces, ang Pilipinas ay may kasunduan sa Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ibig sabihin, kung may bansang umatake sa atin, obligado ang Amerika na tulungan tayo. Maliban sa Amerika, maaari rin tayong makatanggap ng suporta mula sa Japan, Australia, at iba pang kaalyadong bansa. Dalawang guerrilla warfare. Kahit na mas malakas ang China sa teknolohiya at armas, hindi ibig sabihin na madali nilang masakop ang Pilipinas. Tandaan natin ang kasaysayan, hindi lang ito unang beses na may nagtangkang sakupin tayo. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ng mga Pilipino ang guerrilla warfare laban sa mga Hapon. Kung sakaling dumating sa puntong may foreign occupation, malamang na may mga grupong lalaban sa likod ng mga kalaban gamit ang hit-and-run tactics. The spirit of the Filipino people. Sa dami ng pinagdaanan natin bilang bansa, mula sa pananakop ng Espanya, Hapon at Amerika, hanggang sa martial law at EDSA revolutions, isang bagay ang sigurado. Hindi tayo madaling magpapatalo. Kahit anong mangyari, palaban ang Pilipino. At kung hindi sapat ang bala at missiles natin, siguradong ipapadala natin ang ultimate secret weapon natin, mga tita at tito sa Facebook na handang makipagdebate sa mga troll. Ano ang dapat mong gawin kung mangyari ito? Kung sakaling biglang sumiklab ang giyera, ito ang ilang dapat mong tandaan. Manatiling kalmado. Huwag agad maniwala sa fake news. Makinig lamang sa opisyal na balita mula sa gobyerno at credible news sources. Maghanda ng emergency kit. Dapat may stock kang pagkain, tubig, first aid kit, at importanteng dokumento sa isang ligtas na lugar. Alamin ang evacuation routes. Siguraduhin mong alam mo kung saan may ligtas na lugar sakaling kailangang lumikas. Makinig sa utos ng gobyerno. Kung kailangan ng evacuation o curfew, sumunod para sa iyong kaligtasan. Maging alerto sa cyber attacks.
Sa panahon ngayon, maaring unang targetin ng mga kalaban ang ating communication at information networks. Game ka ba? Ngayon ang tanong, kung sakaling dumating sa puntong ito, ano ang mas pipiliin mo? Sumali sa depensa ng bansa o kumain ng isang malutong na ipis? Isipin mo ng mabuti kung sa tingin mong mas madali ang paglaban sa giyera kaysa sa pagkain ng ipis, baka kailangan mong maghanda na ngayon pa lang. Comment mo ang sagot mo at ishare ang video na ito para malaman natin kung sino ang tunay na matapang.